Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. So, bagang ito, ikaw ay aming tinataas, ikaw ay aming pinapupurihan. Ikaw po ay aming pinadakila sapagat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Pagpalaan niya po rin yung Panginoon. Ang bawat anak niyo po na nasa loob ng simbahan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, and everybody say, praise the Lord. Buksan po natin ating mga Bible sa aklat ng Efeso, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 18. Ephesians chapter 6, verses 1 to 18, pinabagatang mga payo mula sa Efeso. Babasahin po natin ang sagutan. Sa akin po ang first slide, sa inyo ang second slide, hanggang maubos po ang mga slides na ito. So, unang slide ang sabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay makabubuti. Igalang ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang ikaw ay magputi ang kalagayan, at ikaw ay magpahal ng matagal sa lupa, at kayo nga mga ama, huwag ninyo iwalang bahala ang inyong mga anak, kundi turuan sila at payuhan ayon sa itinuro ng Panginoon. Mga alipin, sumunod kayo ng may takot at panginginig sa inyong puso, sa inyong mga pinuno ayon sa laman, hindi lamang habang may sumusubaybay sa inyo, kundi ng buong pananampalataya sa Diyos. Gawin ninyo ng buong puso ang inyong paglilingkod, gaya ng paglilingkod ninyo sa Panginoon, hindi sa mga tao. Dahil nalalaman ninyo na bawat mabuting ginawa ay gagantimpalaan ninyo mula sa Panginoon, na nagsisilbing Panginoon ninyo na kayo'y pinaglilingkuran. At kayo nga, mga Panginoon, gawin ninyo ang nararapat sa kanilang mga alipin. Iwasan ninyo ang pagbabanta, sapagkat alam ninyo na ang inyong tagapaggantimpala ay nasa langit at hindi nang mamimili kung mabuti o masama. At kayo naman, mga sundalo ng Panginoon, magsuot kayo ng buong panangga ng Diyos upang kayo'y makahadlang sa mga pusong pasikot-sikot ng dyablo. Sa wakas, magsipaglibay kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Magsuot kayo ng buong sandatang pandigma ng Diyos upang kayo'y makalaban sa mga panlaban ng diablo, sapagkat ang ating tunggalian ay hindi laban sa laman o dugo, kundi laban sa mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga tagapangasiwa ng kadiliman sa sanlibutan ito, at laban sa espiritual na kasamaan sa kalangitan. Kaya magsuot kayo ng buong sandata ng Diyos upang kayo'y makatiis sa masamang araw at matapos mong magawa ang lahat. Tumayo ka pa rin. Magpalibang kayo ng inyong baywang ng katotohanan, magsuot ng baluti ng katuwiran, at isuot ang paninindigan ng Ebanghelyo ng kapayapaan, bilid ng paghahanda ng Diyos. Gamitin ang kalasag ng pananampalataya upang matakpan ninyo ang lahat ng sunog ng mga batid ng diablo. Mag-agaw kayo ng helmet ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Last, sabay-sabay. Sa lahat ng oras ay magdasal kayo ng may panalangin at pagsusumamo sa Espiritu. Magkamalay-malay kayo sa bawat bagay. Magsumikap kayo para sa bawat panalangin at pagsusumamo ng iba para sa inyo. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong katait, sabihin mo, igalan mo ang iyong ama at ina. Praise the Lord. Ang Ephesians 6, mga kapatid, ay sulat ni Pablo. Ito yung last chapter ng kanyang aklat na pinamagatang mga sulat sa mga taga-Efeso, na may layunin na turuan ang mga mananampalataya ng tamang asal sa tahanan at sa lipunan. Lahat ng mananampalataya magsabing, praise the Lord. Pangalawa, palakasin sila laban sa spiritual na laban sa pamagitan ng armor of God. Somebody say, armor of God. And lastly, himukin silang manalangin at magsuportahan sa pananampalataya. So ito po yung objectives, yung goal ni Apostol Pablo kung bakit nasulat po
ang Ephesians chapter 6 na ito, na binibigyan tayo ng mga payo, binibigyan tayo ng dapat gawin. Kaya meron dyan makikita mahahalagang payo na dapat sundin sa buhay na ito. Mga advice, pieces of advice na inihanda ni Apostol Pablo sa lahat ng mga sumasampalataya. Para Para tayo po ay matutong humarap sa mga pagsubok sa buhay. Tayo manatiling matatag, matibay, na naglilingkod sa Panginoon. At lahat ng aspeto sa buhay, lahat ng miyembro sa pamilya, lahat ng tao sa lipunan, sakop po nitong mga advice na ito. Una dyan, makikita yung papayo ng Biblia sa pamilya. Pangalawa, yung payo sa mga pinamumunuan. Pangatlo, payo sa mga pinuno. At pangapat, payo sa pawan ng Panginoon. So, every family is advised by the Word of God. Pati yung mga servants, binigyan sila ng advice ng salita ng Panginoon. Pati yung mga namumuno, hindi lamang sa pamilya, kundi sa lipunan, ay meron ding payo. Lalong-lalo na yung mga sundalo ng Panginoon. We are the soldiers of Christ. Tayo ay mga sundalo ng Panginoon, pawan ng Panginoon, na dapat malaman natin at makuha natin ang mga payo ito, advice na ito ng banal na kasulatan habang tayo po ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Una dyan, payo sa pamilya. Sabihin nga natin, pamilya. Ang pamilya, siya po ang basic social institution sa lipunan. Bawat lipunan binubuo ng pamilya. Bawat pamilya, merong tatay, merong nanay, merong anak. Pwede ring anak tsaka nanay, o kaya anak tsaka tatay. Ang pamilya ay nilikha ng Panginoon. Siya ang author ng family. Nung siya ay naglikha ng tao, meron siyang nilagay na Eva, meron siyang nilagay na Adan, at pagkatapos sila ay nagkanak, nandoon po si Seth, si Cain, si Abel. Yan po ang family. At kung merong tatagin ang Panginoon sa lipunan, mga kapatid, una sa lahat, family. Say that word, family. Sabi ni Pastor said, Father and Mother, I love you. Yan po ang meaning ng family. Father and Mother, I love you. Ibig sabihin, pamilyang nagmamahalan. Very essential po yung pagmamahal. Say that word, love. Without love, ang family, wasak. Without the father, ang family, wasak. Sapagkat ito ay dinesign ng Panginoon, sapagkat alam natin, God is family. Nandiyan, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Trinity, three in unity. Larawan ng pamilya. At tayo po ay nalikha sa wangis ng Panginoon. Kaya ang pamilya, number one, patatatagin ng Panginoon. At kung merong itatarget ang kaaway, family din. Pag pinabagsak niya ang pamilya, pinabagsak ang miyembro ng pamilya, nagkakaproblema ang pamilya. Naapektuhan ang simbahan. And later on, naapektuhan ang lipunan. Kaya kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, dapat alagaan po natin ang ating mga pamilya. Patibayin natin. Magkaroon siya ng pundasyon ng salita ng Panginoon upang ito'y maging matibay. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang bagyo, siya ay nananatiling matatag at sumasampalataya sa Panginoon. Ano ang payo sa pamilya? Sa unang talata, ang sabi ng Biblia, mga anak, lahat ng anak magsabing Amen. Sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay makabubuti. Una sa lahat, yung anak dapat kumilala na meron siyang tatay, meron siyang nanay. Meron kang magulang na dapat igalang at dapat mahalin. Sa panahon natin ngayon, ang anak, kapag 18 years old na, suhay na sa pamilya, minsan. Sa Pilipino, dawa 30 na nasa pamilya pa. Ang pamilya ay buo pa rin. Pero, ang advice na ito, mga kapatid, ay sa lahat ng anak na merong magulang, na sila ay matutong magmahal, matutong gumalang sa ating mga magulang. Sapagkat ito ang nais ng banal na kasulatan. In fact, ang sabi diyan, ito yung makabubuti. Without
paggalang sa magulang, hindi makabubuti. Kung walang pagkilala sa ating ina at sa ating ama, hindi makabubuti sa ating buhay. Ang mga anak ngayon, minsan ay hindi na ginagalang ang kanilang nanay at ang kanilang tatay. Minsan, para sa usimbag na sana. Minsan, dahil sunod. Wait, at simbag ngayon, magpayag ka daw ngayon, magkuha ka daw ngayon ng plato. Wait. Anak ngayon, anak. Ganun makasupugo na no. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po mga anak ay matutong gumalang at magmahal sa ating mga magulang. Kaya, una sa lahat, sabi natin dito, dapat unahin ang pamilya. Sa ating lipunan, mahalaga ang pamilya sapagat ito po ang basic social institution sa ating bansa. Magpasakop ang mga anak. Sumunod sa magulang. Dahil para suhay-suhay sa magulang. Magpahayag ka sa iyang sabuot, pero dapat magsunod sa magulang. Ano ang sabi sa verse 2? Igalang ang iyong ama at ina. Ini sininsilyo na talaga. Igalang. Dahil kung para sa simbago ng balagbag. Dahil pag para sabi-sabihan, wait, may gibo ako. Sumunod, maggalang, matutong gumalang sa ating mga magulang. At ito ay utos. Alam natin, pag utos, dapat sinusunod. Pero hindi lang siya basta utos. Sabi niyo, ano yun? May promise, may pangako. That once you obey, once you honor your father and your mother, pigpa-istat mo, piggalan mo, pigpa-kukyuran mo, pigregaluhan mo, piggalan mo ang iyong magulang, sabi diyan ay mayroong pangako ang Panginoon. Ano ang pangako? Ikaw ay magiging mabuti ang kalagayan. Kaya yung mga sitwasyon natin ngayon, kung ano tayo ngayon mga kapatid, mga kalagayan ng ating buhay ngayon, yan po ay mayroong kaugnayan sa ating paggalang sa magulang. Kapag ikaw ay marunong magpadaba sa iyong magulang, magiging mabuti ang kalagayan ng iyong buhay. At ikaw ay mabubuhay ng matagal sa lupa. You will have long life. Say the word, long life. Long life. It is a blessing. It is the promise of the Lord na kapag ikaw ay marunong gumalang, dahil parang orismida lang sa iyong magulang, pigalan mo siya, manaba ang sa iyong buhay. Tano, tapig sabi kang ama mo, sabi kang ina mo, dahil magparaburat, dahil bisyo, tinubod mo, sinunod mo, malaba talaga ang buhay mo. Amen? Magiging kang mabuting mamamayan. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 20, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon. If you want to please God, gusto mong malugod sa iyo ang Panginoon, mga kapatid, sumunod ka sa magulang. Igalang mo sila sapagkat yan ang pangako ng Panginoon at ito ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon. And remember this, sabihin niyo ano yun? Once you have the favor of God, you will have the favor of men. Kapag ikaw ay kinalugdan ng Diyos, pati yung tao malulugod sa iyo. Huwag mabagaan, sabi kang mga katay doon. Kasi yung aki ini, kikuyan nga ini aki, kipiter nga yung aki ini, kipidro nga ini, kisantiago, ay mabubutog daw yan akin-an. Magalang pati nga yan, lubos niya sa magulang. So, yung anak ay refleksyon ng kanyang magulang. Sabi sa Kawikaan, Kabanata 1, talatang 8 hanggang 9, dinggin mo, anak ko, ang turo ng iyong ama. Huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat mga putong sa iyong ulo at mga talikala sa iyong liig. Kapag ikaw ay marunong sumunod, kapag tayo po ay marunong kumilala sa turo ng ating ama at ina sa Panginoon, matuto tayong sumunod sa kanilang kautusan. Mga kapatid, anong sabi diyan? Yan ay katumbas ng korona sa iyong ulo. Putong sa ulo. Yan po ay katumbas ng palamuti. Karoy ka dyan yung perming ko yan, kulintas na gold, kulintas na mamahaling bato o hiyas. Yan po ang kalintulan kapag tayo po ay marunong gumalang sa ating mga magulang. Sabi sa Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos.
Meron kang inheritance. Merong inihahanda para sa iyong Panginoon. Meron kang regalo. Meron kang promised land na inihahanda sa iyong Panginoon. Kapag tayo po ay marunong gumalang sa ating ama at sa ating ina, ang sabi ng Bible, ikaw ay tatagad sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Somebody say, thank you, Lord. Pangalawa, magmahal. Hindi lamang sumunod o kaya magpasakop, magmahal din. Payo po yan sa pamilya. Ano ang sabi sa verse 4? Kayo naman mga ama, huwag ninyong iwanang bahala ang inyong mga anak. Lahat ng tatay magsabing amen. Lahat ng nanay magsabing praise the Lord. Ito hindi lamang sa tatay, pati sa nanay. Lalo na kung wala ng tatay, nanay na lang. O kaya wala ng nanay, tatay na lang. Sa mga magulang ito ang payo. Huwag ninyong iwalang bahala ang inyong mga anak. Dahil pag disregard, tawanin doon yung importansya. May time ka nga duman sa imong mga negosyo, sa imong mga transaksyon. May importansya nga sa imong mga alaga na mga animals, pet. Bigyan natin ng kahalagahan. Huwag ipawalang bahala. Huwag i-disregard ang mga anak. Anong sabi? Turuan sila at payuhan ayon sa itinuro ng Panginoon. Kaya sabi ko nung Sunday, as fathers, we have 3 P's, 3 P na dapat gawin sa ating pamilya. Because you are the provider, you are the protector, and you are the prophet in the family. Kung nanay, pwede rin. Kasi wala ng tatay, nanay na lang. You are the provider, you are the protector of your family, and you are the prophet. Anong ibig sabihin yan? Ikaw magpo-provide ng pangailangan nila. At dahil ikaw ang taga-provide, ikaw yung magulang, hindi mo sila pinapawalang bahala. You are the protector sa pag-iniingatan mo ang kanilang buhay. At sila ay pinapayuhan ng mga tamang bagay. And you are the prophet. Sapagkat kung ano ang turo ng Panginoon na napakinggan mo, yung salita o kapahayagan galing sa langit na nahugot mo, it is your responsibility to release them to your family. Sabi sa Colossians 3:21, mga magulang, sabi amen. Huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak upang hindi sila maglumaypay. Minsan kasi yung magulang naman, poprovoke sa iyang aki. Sabi ng Bible, mahalin mo siya. Alagaan mo siya. I-provide mo siya. Huwag mo siyang ibuyo sa galit. Do not provoke. Provoke not the child unto wrath. Dahil mo siya pagtukdoan na magtanong ng kagutan sa imo. Dahil mo siya pagtukdoan ng magtanong ng kagutan sa kapwa. Kaya sabi diyan, huwag ibuyo sa galit ang inyong mga anak upang hindi sila manglupaypay. Sa Proverbs 29:17, pakibasa, ituwid. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Oo, bibigyan ka niya ng kaluguran sa iyong kaluluwa. Dito makikita mo na kapag ikaw ay magulang, tinutuwid mo ang iyong anak, pigsaway mo kung sala, pig-umaw mo kung tama. Ano ang sabi? Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Mahingalog magano, pero may comfort, may peace. Kung ang mga aki mo taratang magsunod, sinda nagagana, sabi diyan, bibigyan ka niya ng kaluguran sa iyong kaluluwa. So sa iyong kalag, mauumayan. Sa iyong kalag, maugma dahil sa indang gibo. Halit man sa nasa mga magulang. Sa Proverbs 22:6, ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at kahit tumanda siya, hindi niya ito malilimutan. Kaya ngayon pa lang, kung kayo po ay merong maliit na anak, dalhin sa simbahan. Ituro sa tamang daan. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, paglaki niya, hindi niya ito malilimutan. Doon mo pa siya nadarahon. Kung gurang na, mga kapatid, masakit na pagurang na. Ngunyan pa sana, darahon mo na siya sa tubangan ng kagurang na. Ngunyan pa sana, darahon mo siya sa laukan simbahan. Tano, pag nakula niya, matatandaan niya iyan. Ako nagkirumduman ko, kag mga haki pa kami, amay na amay ng Domingo na kararigos na kami, mabaraklay pasiring sa banwa, masimba sana. Iriba-iba, magayon sa pagmati, magayon sa harapan kang kagurangnan, naan sa tuyang family,
nagsisimba, nag-worship sa kagurangan. Sabi nga ni Kasarong Pastor na nagugong, ngunyan pa sa nangaya, nadaraong po na siya sa simbahan. Ngunyan pa sa nangaya, kukulkulong po na siya makalaog sa simbahan. Abo po ngayon mag-abot ng panahon na siya malaog sa simbahan, pagturumangan kan sa iya mga kaibigan. Anong ibig sabihin? Pantay na sa paa sa kalang nagalaog sa simbahan. Iba man niya mga arugaan. Minalaog sila simbahan, tulong okasyon, kasal, bunyag, lugo, KBL. Kasal, nakalaog. Pagbunyag, nakalaog. Kasal nilugog, saka nakalaog. Pero hindi sila. Mga kapatid, bilang pamilya, alagaan po natin ang ating mga anak. Mga mahal sa buhay, na sila ay matutong maglingkod, matuto sa tamang danan, sapagkat ito ang nais ng ating kagurangan. Sabi nga ni Sarong Kasabihan, ang anak na mapagmahal sa magulang, laging may biyaya na kalaan. Basahin natin lahat. Ang anak na mapagmahal sa magulang, laging may biyaya na kalaan. Sabi sa tayo mo, tatandaan ko yan. Pangalawa, payo sa pinamumunuan. Sa mga servants naman, mga ake, pwede mga surugoon, pwede mga subordinates. Meron din siyang payo, hindi lamang sa family, pati sa office, pwede. Anong sabi niyan sa verse 5? Mga alipin, sumunod kayo ng may takot at panginginig sa inyong puso, sa inyong mga pinuno, ayon sa laman. Hindi lamang habang may sumusubaybay sa inyo, kundi ng buong pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay empleyado, ito ay para sa iyo. Kung ikaw ay merong namamayo, ito ay para sa iyo. Kung ikaw ay namamasukan, ito ay para sa iyo. Kung ikaw ay merong pinagtatrabahuhan, ito ay para sa iyo. Na na tayo ay maging masunurin sa ating mga Panginoon. Ibig sabihin, kung meron kang may opisyal na nakatata sa iyo, maging masunurin ka sa kanya. Yan ang advice. Maging masunurin. Magpasakop. Sabi diyan, merong takot sa puso na hindi lamang sa tao na nandyan, na nasa labas, kundi parang ginagawa mo para sa Panginoon. Lahat naman tayo, servants ng Lord. Lahat naman tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Meron tayong isang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos na makapangyarihan nating pinaglilingkuran. Kung ano ang ating pagkilala, paggalang sa Kanya, mga kapatid, i-apply natin sa lower version ng buhay natin sa sosyudad. Maging masunurin tayo. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 18 to 19, pakibasa ng malakas. Sakop kayo sa inyong mga Panginoon na may buong paggalang, hindi lamang sa mabuti at maamo, kundi gayon din sa mga liko. Sapagkat ito ay kalugod-lugod, kung dahil sa pagiging sa Diyos ay nagtitiis ang sino man ng kapighatian na nagdurusa ng di karapatang parusa. So, dito sinasabi yung pagpapasako. Bago sila duman sa mga mabuot, pati duman sa mga mahigpit na Panginoon, mahigpit na boss, pasako. Mabuot man yan, mahigpit man yan. Ang advice ng salita ng Panginoon, tayo ay matutong magpasako sa mga nakatataas sa atin. Igalang po natin sila, sapagkat ito po ang nais ng Panginoon. And time will come, they will recognize na itong taong ini, very faithful. Magiging kang halimbawa, magiging kang mabuting halimbawa sa iba. Bakit? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. At kung merong tao na magalang, merong tao na marunong sumunod, dapat yung mga anak ng Diyos. Amen? Titus chapter 2, verse 9 and 10. Pakibasa. Turuan mo ang mga alipin na kasakop sa kanila nila mga Panginoon at upang palugdan nila ang lahat ng mga bagay. At huwag magsasalangsang, huwag magdadaya, kundi magpakita sila ng lubos na pagtatapat upang pagulihan nila sa lahat ng mga bagay ng aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Alam niyo, ito si Paul, merong karanasan. Meron siyang kaibigan. Yung kaibigan niya, merong alipin. Ang pangalan, Onesiphorus. Si Onesiphorus, unbeliever. Nagdulag siya doon sa iyang amo. Tuminakas. And then, na-meet niya si Paul, na-evangelize ni Paul, pagkatapos ay na-born again. Kasi na-born again, pinauli niya doon sa iyang amo.
Sabi niya, magbalik ka na doon sa imong amo. Sinuratan niya ang sa iyang amo. Iyon ni si Titus. Amo siya ni Onesiphorus. Kaya may karanasan si Paul na naka-encounter siya na ganito, yung alipin sumuway sa kanyang amo. Alam naman natin nung mga panahon yun, ang alipin binibili. He becomes a property of the owner, of the landlord. At siya ay mayroong halaga sa market, slave market. Pagkatapos, sa imong alipin, nagdulag sa na, nawara. Di ka ruman sa nawara ang kaning kusog, nawara ang kaning alalay. Kan ma-evangelyo siya, ma-evangelize siya, na born again, pinabalik siya duman ni Pablo. Kaya sabi niya kay Titus, turuan ang mga alipin na magpasako sa kanilang mga Panginoon. Para upang panugdan nila sa lahat ng mga bagay. At huwag magsalansan, huwag magdadaya, kundi magpakita ng lubos na pagtatapat. Sapagkat yung ating attitude towards our landlord is also our attitude towards our God. Kaya mga kapatid, kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin ito sa Kanya. Kung ikaw ay mapagbigay sa iyong kapwa, ginagawa mo yan kay Jesus Christ. Kung ikaw ay nagdadaya sa iyong kapwa, ginagawa mo yan sa ating Panginoon. Anong patunay ko niyan? Doon sa Matthew 25, meron doon. Sinabi ang Panginoon, nung ako'y nauhaw, pinainom niyo ako. Nung ako'y walang damit, dinamitan ninyo ako. Nung ako'y napilanggo, pinuntahan ninyo ako. Nung ako ay na-hospital dahil may sakit, pinag-pray ninyo ako. Sabi ng mga tao, Lord, kailan nangyari yan? Sabi ng Panginoon, ano man ang iyong ginawa sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin. Ano man ang hindi mo ginawa sa iyong kapwa, hindi mo ginawa sa akin. Isa pang citation nito, si Apostol Pablo, bago siya na-convert, na-encounter niya ang Panginoon. Nakita niya yung liwanag mula sa langit. Tinamaan siya sa mukha at siya'y nabulag at meron siyang narinig na tinig. Ang sabi sa kanya niya ng tinig, Saulo, Saulo. Si Pablo, bago siya naging Pablo, Saulo ang ngaran niya. Anong tapiglalamag mo ako? Sabi ni Pablo, Lord, isa ka. Ako si Jesus na yung pinipersecute. Actually, bago man si Jesus ang pinipersecute ni Paul that time. So mga followers ni Lord, pigdarakot niya. Si Esteban, ginagadan niya, ginarako, nagadan. So mga followers, pinuntahan niya para hulihin at kasuhan. Pero nung siya ay na-encounter niya ang Panginoon, ang Lord nagsabi sa kanya, ako ang pipipersecute mo. Ano ang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, ginagawa mo sa Kanya. Sabi mo sa katahin, matatandaan ko yan. Colossians 3:22-24, pakibasa. At sinalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga laon ayon sa laman ng inyong mga Panginoon. Hindi nawa ipaglilingkod sa paningin ng tao, na gaya ng mga taong mapagbigay loob, kundi may pagtatapat ng puso na nagtakot sa Panginoon. Ano mang inyong ginagawa ay gawin ninyo ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ating mana, sapagkat si Kristo ang Panginoon na inyong pinaglilingkuran. Let this be our motivation. Sa iyong mga ginagawa, paglilingkod, o ano bang performance mo sa eskwelahan, sa family, sa tahanan, o kaya sa ating komunidad, hayaan natin ang ating paglilingkod ay paglilingkod sa Diyos. Sapagkat kung ano man ang iyong ginagawa niyan, nakarecord po yan sa langit. Sa iyong mga pigparataran, sa iyong pigparasuran, sa iyong mga pigparagibo. Mga kapatid, it will reflect your commitment to the Lord, your faith to the Lord. Kaya nga sabi diyan, hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa kakurangnan. Ano man yan, date man yan, salit man yan, dakula man yan, all that things you have done. Lahat yan, mga kapatid, ay may karampatang regalo galing sa Panginoon. Sambahan siya, hallelujah. Pangalawa, letter B, maging masipag. Maging masipag tayo. Verse 6, ang sabi, gawin ninyo ng buong puso ang inyong paglilingkod, gaya ng paglilingkod ninyo sa Panginoon, hindi sa mga tao. Kaya kung medyo anggot ka, duwan sa iyong amo, anggot ka sa iyong boss, sa iyong chief,
O anggot ka sa imong magura, teka na sa permit para sugo. Sabi ng banal na kasulatan, do it as if you are doing it for the Lord, not for them. Siyempre, pag ang imagine mo si Lord ang piglilingkuran mo, matultol ka. Amen? Siyempre, tapos isip mo ang kakurangan sa imong boss, matultol ka, magiging masipag ka. Sabi sa verse 7, dahil nalalaman ninyo na bawat mabuting ginawa ay gagantimpalaan mula sa Panginoon, na magsisilbing Panginoon ninyo, na kayo'y pinaglilingkuran. So mayroong gantimpala. Corinthians 15:58, hindi nasasayang ang iyong paglilingkod, sabi sa Bible. At yan po ay mayroong karampatang regalo. Colossians 3:23, pakibasa. Ang namang inyong ginagawa ay gawin ninyo ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kung pag-isip mo na yan ay ginagawa mo kay Lord, di talagang tutultulon mo, aayusin mo. Dahil yan ay merong balik sa iyo. Romans 12:11, pakibasa. Sa inyong sipag, maging maalam kayo sa Espiritu, maglingkod kayo sa Panginoon. Ito kaya na talagang sabi, huwag maging tamad. In fact, sa Bible, sabi na Apostol Pablo, ang tamad, huwag kakainin. Nasa Bible po yan. Ito, sabi nito, huwag kayong maging tamad. Ibig sabihin, maging tayong masipag. Meron kang ginagawa, meron kang assignment, meron kang responsibilidad. Gampanan natin ng maayos sapagkat ito ang nais ng ating Diyos. Proverbs 22:29, pakibasa. Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga tao. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, promotion. Amen? Kapag ikaw ay masipag, hindi ka lang tatayo sa harap ng tao, tatayo ka sa mga hari. You will be promoted. Dahil yan ay galing sa Panginoon. Promotion comes from the Lord. Sabi ko tayo, maging masipag ka. Sabi nga sa isang kasabihan, ang pinunong makatarungan ay iginagalang ng buong bayan. Kaya tayo, if you are landlord, if you are chief or boss, dapat maging makatarungan tayo. Kung tayo ay naglilingkod, maging masipag tayo. Yan po ang advice ng banal na kasulatan. Number 3, payo naman sa mga pinuno. Ito naman sa mga leader. Meron ding sinabi dyan na tayo ay maging makatarungan. At kayo nga, mga Panginoon, gawin ninyo ang nararapat sa kanilang mga alipin. Kung ano ang para sa kanila, ibigay para sa kanila. Kung ano ang treatment mo sa iyong subordinates, kapatid, yan din ang treatment mo sa Panginoon. Kung ikaw ay marunong magmahal, mag-alaga, mag-aruga sa mga nakabababa sa iyo. Kung ikaw ay kuya doon sa iyong bunsong kapatid. Kung ikaw ay tatay doon sa iyong mga anak. Kung ikaw ay boss doon sa iyong mga subordinates o sa iyong mga nasasakupan. Tayo po dapat maging makatarungan. Bago kang itong, hindi kasi, sir, paradaya nga ako. Dahil yung bigtaw sa ko, subayan na dapat sa ko. Mga kapatid, dapat maging makatarungan tayo. Sabi sa Proverbs 29 verse 4, sa pamamagitan ng katarungan ay pinatitibay ng hari ang lupain, ngunit ang sakim ay sumisira dito. So, let us be just. Maging tayo makatarungan, maging fair sa ating mga nasasakupan o kaya sa ating mga anak. Micah 6:8, pakibasa. Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan at umibig ng kasarangan loob at tumahal na may mapagmumula sa iyong Diyos. He has showed you, O man, what is good and what does the Lord requires of you. To be humble, to be just, and to be compassionate. Gumawa ng makatarungan, umibig ng may kagandang at lumakad na may pagpapakumbaba sa iyong Diyos. So gusto ng Panginoon, tayo po ay maging makatarungan. Letter B, maging mahinahon. Hindi, halos pagka ikaw ang nakakataas, pag na may nahiling kang maraot, agot ka tulos. Minsan, kung ikaw ang nakakataas, mataram ka tulos ng mali o kaya negatibo. O kaya ida-down ka agad, ito mga nasasakupan ka. Sabi ng Biblia, kung ikaw ay landlord, kung ikaw ay nakatatas, kung ikaw ay nasa posisyon,
O kung ikaw ay merong nasasakupan, maging makatarungan ka, maging mahinahon ka. Ano ang sabi sa 8? At kayo, mga Panginoon, iwasan ninyo ang pagbabanta. Iba ba mga tao, no? Maditiitan sila, matarang. Kung ano ng pagbabanta, kung ano mga negative things na i-release. Anong sabi ng Bible? Sapagkat alam ninyo na ang inyong tagapaggantimpala ay nasa langit at hindi na namimili kung mabuti o masama. Whether good or bad, whether man or woman, lahat ng tao hindi niya pinipili. Lahat po yan tinitreat ng Panginoon kung blessing, lahat yan ay blessing. Mahal siya pigpalain. Sabi sa Proverbs 14:29, ang taong mapagpigil sa galit ay may malaking kaunawaan. So, it will manifest if you are wise, if you know how to hold your tongue. Kung ikaw marunong magpigil ng iyong galit, marunong ka mag-control. Dahil, Pastor, yun talaga yung weakness ko. Pag-anggot nga, kung bako nga akong plastic, bako man ang sa kaplastikan. Ang ibig kong sabihin niyan, you must learn to control your emotion dahil tayo po, kapag tayo ay marunong magpigil ng ating galit, mga kapatid, tayo ay kinikilala may kaunawaan. Ang tao masyadong naibababa. Pag siya ay merong na-encounter na masama, pagkatapos nag-outburst siya, nagtaramtulo siya, impito ko ngayon, yung karapatan ko ngayon, you have the, iba nga akong kapangyarihan kasi karapatan na magpahayag. Tama man. Okay man. Kaya lang, it will reveal who you are. Ipapakita niyan kung ano ang laman ng iyong puso. Ipapakita niyan kung anong tao ka, anong klaseng tao ka. Ipapakita niyan kung anong pag-uugali meron ka. Ipapakita niyan kung ang laman ng iyong daghan ay basura. Bakit? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, yan ang lalabas sa puso. Kung ano ang laman ng dibdib, lalabas sa bibig. Ang tanong, do you know how to control your galit? Pag ikaw ay galit, magbilang ka sa 10. Sabi ko nga, permis sa mga teachers, na ikatulos kong tarang. Tabakan mo kasuhan ka, kan RA 7610. Child abuse, verbal abuse. Dahil mo tulos pag pit nito o kaya panoon, kan ruler, o kung anong stick na kapot mo. Magtimpit ka. Sabi ko, magluwas ka, magpahurayahay ka, magbilang ng 10. Kung yaon pa, gibuhong 20. Kung yaon pa, sanggatos. Tanganing maghupaan sa imong galit. Ang tao kasi, pag galit, kung anong lumalabas, malupit. Siyempre, tagbaya. Pero kung marunong kang magtimpi ng iyong galit, marunong kang mag-control ng iyong dila, ang sabi ng Biblia, meron kang wisdom. You are wise. Malaking kaunawaan. May malaking kaunawaan. Ngunit ang padalos-dalos ay naglalantad ng kamangmangan. Habok tama na po doon kitang mangmang. Habok tama na po doon kitang inutin o kung walang kwenta o kaya walang kaunawaan. Gusto ta kita po doon na kita ay matalino. Kapag tayo ay marunong mag-apply ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Bible, you are a wise man. Proverbs 16:32, pakibasa. Ang pag-ibig sa galit ay higit na mabuti kaysa sa kapangyarihan, at ang pagpipigil ng kanyang sarili ay higit pa sa sumasakop ng isang bayan. Kapag ikaw ay marunong mag-control ng iyong galit, lampas ka pa duman sa mga taong nasa poder. Halimbawa, ikaw, amo, pagkatapos minatubrag sa imong puso, minasabi ka sa lagan sa imong naumati, nakakatarampati may mga curse, may mga muda-muda. Tapos itong sa imong subordinate, dahil siya nag-giro, dahil siya mina-responding grabe na reaksyon, nagpapahiling iyan na siya mas matalino pa kaysa sa iyang amo. Sabi ni ang taong mapagpigil sa galit ay higit na mabuti. Oh, you are more good kaysa doon sa mga taong nasa poder. At ang nagpipigil ng kanyang sarili ay higit pa sa sumasakop ng isang bayan. More than conqueror. Bakit? Sapagat the first battle that we need to face is the battle within ourselves. Ang battle na yan, ang laban na yan sa loob.
At kung yan ay talunan ka sa loob, lalabas yan sa labas. Talunan ka talaga. Kaya sa loob pa lang, pagtagumpayan mo na. At ikaw sa labas magiging matagumpay na. Amen? Proverbs 15 verse 1, pakibasa. Ang sagot ay bumabawi ng puot, ngunit ang mabagsik na salita ay humihila ng galit. Yung itong malumanay sana, okay na. Dawa medyo, basta malumanay yan sa imong kataramo. Iba nga niya ako nagirumduman na istorya. Duman sa sarong kanyugan, may nagsakat ni Mabong. Yaw sa itaas umabong, na nagabot sukat sa diri. Kinulhaban kagag sa diri. Hoy, Mabong niya, buwak. Parahapon mo yan, ikagag parahapon kanyong ko. Nabigla man ito, nagabong. Sabi niya, halata ngayon sa pagkababa ko ni tigpasunta kaya. Ika na nga may sa diri, ika panlapin. Mahulog nga na nga ako hindi. Ito, istorya sa naman. Pero hindi totoo lang nangyari. Si Pai Iras, dyan sa Iloyo. Pag-abot niya naman sa iyang kasuwaan, may naabutan siya nag-aapon ka sa iyang suwa. Si Pai Iras magpagkarang video talagang malumanan. Sabi ni Pai Iras, ano yan, Noy? Nakagulpi na. Luway-luway nga pagbaba, ha? Kabaka ito. Mahulog ka. So, ito man mahapon. Nasupog siya. Pero kung siya na nga sa naghapon, ang sabi pa sa iya, malumanay sana. Ilan sabi sa Bible, ang mahinahong sagot, pumapawi ng puot. Ngunit ang mabagsik na salita ay humihila sa galit. Kaya, kung ikaw ay merong galit, pagtagumpayan mo muna yan sa loob, mag-count ka ng 10, teka tulad magtarang, baka kung ano ang may labas mo dyan. Dahil kung ano ang napakawalan mo, yan ang babalik sa iyo. So yun sa katayan mo, siksik, ling-ling, umaabot. Sabi nga sa isang kasabihan, ang pinunong makatarungan ay ginagalang sa buong bayan. Number 4, payo sa mga pawan ng Panginoon. Tayo yung mga sundalo ng Panginoon. We are the soldiers of the Lord. We are the militant church. At sa ating pagharap sa laman, mga kapatid, marami tayong dapat matutunan sa kanyang banal na kasulatan. Number 1, bilang mga soldiers ng Panginoon, magsuot ng baluti. Ito yung tinatawag na armor of God. Sabi sa verse 9, at kayo naman, mga sundalo ng Panginoon, lahat ng sundalo magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Magsuot kayo ng buong panangga ng Diyos upang kayo'y makahadlang sa mga pusong pasikot-sikot ng diablo. Yung mga nauna, kung titingnan natin, if they are believers, they are soldiers of the Lord. Yung tatay, yung nanay, yung anak, yung Panginoon, yung alipin, yung subordinate, yung Lord, if all of them are believers of the Lord, all of them are soldiers of the Lord. At ito na ang pinakasikreto upang mapagtagumpayan yung mga binabanggit sa naunang talata. Ang sabi dito, magsuot ng baluti. Magsuot kayo ng buong panangga ng Diyos. Kaya, meron tayong gamit na pwede natin i-appropriate. Verse 11 says, magsuot kayo ng buong sandatang pandigma ng Diyos upang kayo'y makalaban sa mga panlaban ng diablo. You will become strong. You will become victorious kapag ikaw ay merong suot na mga ganito. Bakit? Sapagat ang ating tunggalian ay hindi laban sa laman o dugo, kundi laban sa mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga tagapangasiwa ng kaliliman sa sanlibutan ito, at laban sa espiritual na kasamaan sa kalangitan. So meron talaga dyan sa spiritual realms, mga namumuno, mga espiritong hindi nakikita. Sila talaga ang tunay nating kalaban. Hindi yung among mo, hindi yung anak mo, hindi yung kapitbahay mo. Hindi talaga sila ang tunay na kalaban. Ang tunay na kalaban ay galing sa kaaway na si Satanas. Ano ang sabi? Magsuot kayo ng buong sandata ng Diyos upang kayo'y makatiis sa masamang araw at magtapos na magawa ang lahat, tumayo ka pa rin, maging matatag ka pa rin. Ano ang mga isusuot natin? Meron tayong sinturon ng katotohanan. Meron tayong breastplate of righteousness. Meron tayong shoes of readiness to share the word of God.
Meron tayong helmet of salvation. At meron tayong sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang lahat ng ito ang gamit upang ikaw ay maging matagumpay sa lahat ng laban. Ano ang mga gamit nito? Armor of God. Ano yung mga armor ng Panginoon? Helmet of salvation. Ito, salvation na ito, galing kay Lord yan. In fact, He is the gospel. He is the evangel. Ang Panginoon, ang ebanghelyo. Kapag isinuot mo ang Panginoon, mismo marawat ang isip mo, nakukuberan niya. Kaya dapat isuot puno sa payo hanggang sa bitis, nakasuot ang kagurangan sa buhay mo. Itong breastplate of righteousness, He is the righteousness of God. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Ang katuwiran natin, si Lord pa rin, nakasulot sa imong daghan, tanganin kong mag-init ang sa imong emosyon, yaon ang kagurangan, matako kan sa imong emosyon. Meron ka rin sa paa, yung paglalakad mo, ayan, ginagamit natin yan, shoes of readiness to share the word of God. Si Jesus pa rin ang ating word of God. Yung pagbabahagi mo ng Ebanghelyo, si Jesus pa rin. Bakit? Yan po ay sapatos na pantakip sa ating paa para maiwasan yung tuklaw ng mga kaaway, tuklaw na galing doon sa ahas na sugo ng diablo. Kaya we are fully covered by the Lord. Lahat yon si Lord po yun. Pati yung ating shield of faith. Pag sinabi nating shield of faith, yung ating pananampalataya, panangga, si Jesus pa rin ang ating author and finisher of our faith. Kapag meron kang Jesus, mga kapatid, meron kang panangga. And then, lastly, yung sword of the Holy Spirit. Yung sinturon ng katotohanan, si Jesus pa rin ang katotohanan. Sabi sa John 14:6. Nakakabit yan sa balon mo, sa espada mo, yung sa sinturon, nakabitay. And itong ating offensive na sandata, yung sword, espada na may dalawang talim. The Word of God. The sword of the Holy Spirit is the Word of God. Si Jesus pa rin ang Word of God. Kung meron kang i-release, meron kang pakakawalan, meron kang gagamitin laban sa kaaway, Word pa rin ng Panginoon. In fact, nung si Jesus ay nag-undergo ng matinding pagsubok, Word ang ginamit niya. Kaya lahat po ito, isuot po natin. Natitiyak ko, kapag si Jesus ang nakasuot sa iyo, puon payo hanggang bitis, dawa mag-abot si Satanas, dahil ka mananaw. Anong sabi diyan? Gamitin ang kalasag ng pananampalataya. And then helmet ng kaligtasan, tapak ng Espiritu, salita ng Diyos. Pangalawa, hindi lamang magsuot ng baluti, magsipagtibay sa Panginoon. Be firm. Anong sabi sa verse 10, pakibasa? Sa wakas, sa madaling salita, magiging kang matibay lamang sa Panginoon. Without the Lord, you will become weak. You will only become strong once you are in the Lord, with the Lord. Sapagkat ang Panginoon ang ating kalakasan. Sabi nga sa Nehemiah chapter 8 verse 10, huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan na mula sa Panginoon ang inyong kalakasan. The joy of the Lord is your strength. You will become strong kung lagi kang nakasmile. Bakit? Because itong joy na ito is the fruit of the Holy Spirit. Na umangot ka, nakasmile ka, dahil effect sa iyo itong gilig mo niya. O kaya may tao na anggot sa iyo pero nakasmile ka, so sa iyang galit na papawi dahil ikaw ay meron kang smiling face. Let the joy of the Lord become yours strength. If the demon or the devil can steal your joy, he can steal your strength. Kung kayang nakawin ng diablo ang iyong kagalakan, kaya niyang nakawin ang iyong kalakasan. Kaya kung may diablo na nagpaparapaangkot sa iyo, sige ka maning gumod-gumod, nagtatagumpay siya. Sa imong kapwa, sa imong aki, sa imong maguraw, sa imong amigo, napaangkot ka niya, ikaw man nagtumarparti ka man, pero nadara ka man, daw ka. Pero kung in spite of the pagsubok sa buhay, you still have that joy, you will remain strong because the joy of the Lord is your strength. Corinthians 16:13, pakibasa.
maging handa kayo sa lahat ng oras. Magpakatabang kayo at magpakatibay. So it is a command. Utos na ikaw ay maging matibay. Utos na ikaw ay maging matatag. Bakit? Sapagat ang Panginoon ang ating katatagan. Kapag ang Panginoon ang iyong pundasyon, matibay ka. Kapag ang Panginoon ang kasama mo, matapang ka. Thessalonians chapter 2 verse 15, pakibasa. Kayo at tulungan ninyo ang panaaral na itinuro namin sa inyo. Maging sa salita o sa sulat namin. You will become strong. You will become courageous because of the word. Dahil sa salita ng Panginoon. Without the word, mga kapatid, lugi ka. Dahil magiging mahina ka. Bakit? Ang word na galing kay Lord is your food. Now, letter K, magsumamo sa Panginoon. Ito sa prayer na naman. Magsuot ng baluti, magpakatibay. And then magsumamo sa Panginoon. Sa verse 18, pakibasa. Sa lahat ng oras ay magdasal kayo ng may panalangin at pagsusumamo sa Espiritu. Magpamalay-malay kayo sa bawat bagay. Magsumikap kayo para sa bawat panalangin at pagsusumamo ng iba para sa inyo. Kung ikaw ay anak, kailangan hindi lamang baluti. Hindi lamang yung pagpakatibay, magpakatatag. You need also prayer. Kaya lahat ito na gamit na binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, lahat ito na bilanggit sa banal na kasulatan, mga kapatid, lahat po yan may kaugnayan sa iyong katatagan. Anak man, magulang, ina, tatay, amo, alipin, sundalo, lahat ng tao ng Panginoong Jesucristo, kailangan ang baluti, kailangan magpakatibay, kailangan marunong mag-pray sa harapan ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin, sasagutin kita, ipakikita ko sa iyo ang dakila, may hirap na bagay na hindi mo pa nalalaman. So prayer is the answer. Sabi nga ng iba, no prayer, no breakfast. No prayer, no power. More prayer, more power. No prayer, no breakfast. Kaya dapat marunong tayo mag-pray. Sabi baga sa Bible, pray without ceasing. Kung pagbangon mo, sagkod sa pagtumba mo, paghigda mo, nagpipray ka sa kurangan. Marunong tayo dapat mag-pray. Marunong tayong tumawag sa Kanya. Bakit? Kapag ikaw marunong mag-pray, marunong kang tumawag sa Kanya, yung mga hindi mo alam, alalaman mo. Yung mga wala sa'yo, matatanggap mo. Somebody say, thank you, Jesus. Philippians 4:6, pakibasa. Kung kayo mag-alasa tungkol sa anumang bagay, sa halip, ilahan ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo ng may masasalamat. Naka-encounter ka naman ng tao na mahilig mag-worry. Puro na sana problema. May date-date naman na kukwel siya, nararatel siya. May problema nga ako. Dahil miski sa date, miski na pula, gabos nakakaratel sa iyo. Dahil siya napapatuninong kung siya ay mayroong mga pangyayari sa buhay. Ang sikreto pala dyan, dapat tayo ay laging nananalangin. Sabi nito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilahad ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kahilingan. So kung nababalisa ka, ilahad mo kay Lord. Ipag-pray mo yan. Dalhin mo sa paanan ng Panginoon. Kapag yan ay nadala mo sa paanan ng Panginoon, ang blessing sa iyo ng Panginoon dadalo sa iyo. Ano man ang iyong kahilingan, sabi diyan, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsamo, sa pamamagitan ng pasasalamat, mga kapatid, lahat ito ang gagawin mo, i-apply mo, mawawala ang pagkabalisa mo. Ako, pagkabanggit ako ng ituro, may pag-iisip ako. Aram ko man ang pagsige mong isip. Dahil makatabang, sige mo ng worry, sige mo ng kung ano-ano na sa isipan mo. Ang gigibo ko, minapatugtog akong praise and worship. Minsan, itong mga sermoning din, nakarecord po yan, pinapatugtog yan. Hanggang sa preaching, hanggang sa benediction, lahat po yan nakarecord. Poon, alas 2, kung mangiturog akong alas 3, punto na naman. Pero ang tugtog, sige pa. Learn to pray. Magpasalamat sa kagurangan. Magdagugan sa iyang mga tataramon. Dahil iyan ang mga bagay na dapat ibuhon. Ilahan sa Panginoon. Aminin sa Panginoon. Kung may takot ka, aminin kay Lord. Kung may problema ka, ibigay mo kay Lord. Pag binigay mo na kay Lord, nasa Kanya na. Matthew 7:7, pakibasa. Magsilingin kayo at kayo'y bibigyan.
Kumanan kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatong kayo at kayo'y magbubuksan. Ano ng tuyo at ay dara? Sabi ka sa kuya kita. Hala ko nung nanay kaya. Sabi ka kagurangnan, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humanap ka, ikay makakasumpong. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Wala ka bang ganito? Maaaring hindi ka humihingi. Maaaring ikaw ay bibigyan na sana, kaya lang nagsalita ka ng negatibo, na-cancel na naman. Mga kapatid, learn to wait upon the name of the Lord. Seek Him. Ask, seek, and knock. Yan po ang sikreto ng Biblia. Kung hindi pa dumadating, huwag kang magsalitang against doon sa iyong inihiling. Bakit? It will cancel your blessing. Learn to wait, sapagkat all things work together for good. Ang sabi baga ng Biblia, mga kapatid, kapag tayo ay marunong maghintay, kapag tayo marunong humingi, ang Panginoon naman ay nandiyan upang ibigay. Meron siyang tatlong sagot. Minsan no, kasi merong iba. Minsan wait, kasi tinuturuan ka. Minsan, automatic, nandiyan agad. So never forget, nang lahat ng ito ay pwede mangyari sa anumang bagay na hinihingi natin sa buhay. So all we have to do is just to trust the name of the Lord. Sabi ng iba, trust the process. Pero sinasabi natin, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Magiging matuwid yan. Finally, anong sabi dyan? Ang pananalangin ay isang sandata ng tao sa Diyos ay umaasa. So, sandata, para kanino? Sa mga tao sa Diyos umaasa. Tanong ko sa iyo, kapatid, sinong inaasahan mo? Sinong pinagkakatiwalaan mo? Kung ikaw ay nagtitiwala kay Lord, let Him be your guide. Because when the Lord guides, He provides. Tayo lahat ay tumayo. Palakpakan natin si Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang salita na nais naming tangkilikin, i-apply sa aming mga buhay. Hayaan mo po na kami ay matutong magpasakop, makinig, maging matibay, maging matapang, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming kagurangan. Pagpalain mo po ang bawat isa na namin ito, maging ang mga naka-online ngayon. Pagpalain mo rin ang aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, everybody say Amen.